yun lang ang ambag ko sa buhay mo! Kaya sila ang pamilya mo! Ikaw. Walang mag-iingat sa'yo! Hindi ka papahaganahan si Papa, ha? Ayon sa Council for the Welfare of Children ng PNP, mahigit 17,600 reported cases of child abuse ang naitala sa Pilipinas para sa taong 2023. Pero mahigit sa 300 lang ang umabot sa korte. Dahil karamihan sa mga biktima ay takot, tinakot o pinagbantaan ng mga nang-abuso sa kanila o di kaya naman ay inareglo. Isa na rito ang tampok nating totoong kwento tungkol sa isang dalaga na tila walang katapusan ang dinanas na hirap mula sa mga umampon sa kanya, lalo na ang kanyang tiyuhin. Paano niya haharapin at malalagpasan ang lahat ng ito, lalo na nung siya'y magdalaga na? Siya ba'y maghihiganti o magpapatawad na lamang sa mga taong dapat ay umaruga sa kanya? Sabay-sabay natin yung pakatutukan dito sa aming episode na pinamagatang Alipin ng Amain. Ayan, smile. Tingin sa camera, smile. Yan, sexyhan mo naman yung smile. Isa pa, smile. Ito talaga yung kamay mo. Takpan yung legs mo. Sayang, ang ganda-ganda eh. Yan, ganda. Papa Renato, tama na po. Oh, bakit mainipin ka? Hindi pwede yan. Paano kita kuning model yan? Sige na. Promise, last na to na. Last na. Sige na, smile na. Pakita mo yung legs mo. Yan. Ayun. Ganda. Pag pinadevelop ko yan, sasama kita para makita mo kaagad kung gaano ka kaganda dyan. Bagay pala sa'yo sleeveless eh, tsaka ganyang shorts. Bilang pa kita ng ganyan. Kaya, puka dito kay Papa. Papa, hindi na po ako bata. Dalaga na po ako. Oh, ano naman ngayon? Papa mo naman po. Sige na, halika na, halika na. Sige na. Siyempre, baby pa rin kita. Di ba po, ampun niyo lang naman po ako ni Mama Neng? Oh, bakit? Ni minsan ba pinaramdam namin sa'yo na ampun ka lang? Love ka namin ng mama mo. Lalo na ako. Love na love nga kita eh. Grabe. Bang naman ang baby ko. Pupunta lang po muna ako sa kwarto sandali. Ka ba naiinitan? Gusto mo paliguan kita? Pa, sabi ko po sa inyo, hindi na po ako bata. Dalaga na po ako. Naman eh, bata ka naman, pinapaliguan kita. Sige na, halika na. Sabay na tayo maligo. Ana Luz, totoo ba na pinaampong ka ng ina mo? Opo, tita. Aha, ilang taong ka nun? Simulang yung maliit pa po, baby po talaga ako inampon. Hindi ko alam kung ilang taon na po ako. Tapos, nalaman ko na lang yung nag-edad ako ng 10 years old kasi yung tita ko tsaka yung kapitbahay niya, yun ang nagsabi na adopted daw ako. Pero sino ang nakagisnan mong magulang? Tita, kapatid ng mama ko. Kapatid ng totoo mong mama, yung kinagisnan mong ina mo? Opo. Ah, mula ba nung sanggol ka, hindi mo na nakita yung nanay mo? Nakita ko naman po. Oh. Bakit naging malupit sa'yo ang tiyahin mo? Parang nagsiselos po. Nagseselos sa asawa niya, sa tiyuhin mo. Opo. Bakit si tiyuhin? Paano ba sa'yo sa... Malambing po sa akin yung Malambing tito ko. sa'yo yung Lahat tiyo. po binibigay sa akin. Uy, Ana Luz. Akin yan. Sige, ako na magbibitbit ng bag mo. Hindi, kaya ko na. Kaya ko naman din umuwi mag-isa eh. Ano ba yan? Busted na naman ako. Sige na, ako na. Hatid na ito sa inyo. Hindi nga pwede. Sorry. Bakit bawal? Gusto ko nga makilala yung mga magulang mo eh. Hindi talaga pwede.
Labo mo naman, Ana Luz. Bakit sa tuwing pag-uusapan yung pamilya mo, parang umiiwas ka? Ano bang meron sa family mo? Ang weird mo naman. Pwede ba? Huwag ka nang makulit. Maghanap ka na lang ng iba. Madami pa namang iba dyan eh. Huwag lang ako. Ana Luz, ikaw nga ang gusto ko. Ana Luz! Haliparot na ikaw! Malandi ka eh, ha? Kung malandi kang babae ka, animal ka na, haliparot ka pa! Ha? Anong malang sa nanay mo? Uy, ikaw makinig ka. Hindi kita pinag-aaral para makipaglampungan ka sa kalye. Naiintindihan mo ako? Ha? Naiintindihan mo? Sayang mong pagpapaaral namin sa'yo. Tama na po. Hindi naman po ako ganun eh. Hindi ko po ginawa yun. Hindi, ha? Sinungaling mo babae. Sinungaling mo. Huling-huli ka na nagsisinungaling ka pa. Ha? Pangarap mo sa buhay mo, maging pokpok! Ha? Alam mo ikaw, sana hindi na lang kita inukon. Ikaw, sana pinatay ka na ng kapatid ko nung nasa sinapupunan ka pa. Dahil wala kang kwenta. Alam mo ba kung bakit hindi kayo nawawala ng kamalasan sa buhay? Dahil mga haliparot kayo! Nung yung nanay mo na inanak-anak ka, wala namang parang pampalakot sa'yo! Pumasok ka sa loob. Huwag ka mag-alala. Palalabasin kita bago tumalik ang papaya. Yan ang nababagay sa'yo para magtanda ka! Huwag kang magsusumbong sa Papa Renato mo, ha? Hindi papatayin kita. Himik ka! Habang lumilipas ang mga araw, patindi ng patindi ang pagmamaltrato at pangmumulestya na pinagdusahan ni Ana Luz, lalo na mula sa kanyang amain. Hindi niya magawang magsumbong kahit kanino dahil sa labis na takot. Hanggang sa... Bakit ka lang, ha? Po? Bakit po? Bakit po? Papa, sandali lang po. Maawa po kayo sa akin po. Papa, maawa po kayo. Sige. Wala. Hindi ka papahaganahan si Papa, ha? Ang ginawa po sa akin ng tito ko kasi hindi talaga maganda eh. Ginalo po niya ako. Ilang taong ka niyan? Edad po ako ng 13. 13 years old. Hindi ka ba nakaisip na doon na magsumbong? Kahit kanino. Kahit sa teacher mo, kahit sa kaklase mo, sa mama mo, totoo. Wala po. Hindi ko ka po. rin nagsumbong? Hindi po. Kasi nandito po ako sa Maynila nung dinala nila ako. Wala po akong kamag-anak dito. Kumbaga mag-isa na lang po ako dito sa Maynila. Wala po akong kamag-anak. Paano nangyari sa buhay mo noon? Pagkatapos noon, anong ginagawa mo? Paano? Ay, hindi kasi wala lang lahat po ng ng tito ko sinusunod naman. Kaso na ngayon ginawa niya hali. Nirip po niya ako. Hindi po maganda kasi. Hindi. Pag sinabi mo kasing ni-rape ka, nilabanan mo ba siya? O hindi? Sabi ko kay Tito, pero Papa, wag naman. Ang ginawa niya, hinaligan po niya ako. Tinong po po lahat ng ang katawan ko po niya lang yan.
Gutom ka ba, anak? Gusto mo bilang kita ng burger? Hmm? Alam mo, love ka ni Papa. Pero oras na magsumbong ka sa mamaning mo, tsaka sa ibang tao, papatayin ko ang tunay na nanay mo at Kuya Arnel mo. Intindihan mo? Ayoko na po dito. Balik niyo na po ako kay nanay at kuya. Anak, binila ka ng paborito mong tinapay. Kain ka na. Oh, ito. Busin mo to kasi nangangayayat ka na eh. Yan ha, kainin mo yan. Diba gusto mo to? Eh, nakita mo na pala yung mga pasalubong ko sa'yo? Ah, hindi pa. Mahal, kunin mo nga yung shopping box nun. Ayun. Alam ko naman, para sa akin lahat yan. Siyempre meron ka rin doon. Ayun, anak. Bilang kita ng mga damit, oh. Ayan, tingnan mo. Ayan, bagay sa'yo yung ganyang kulay, oh. Tapos ito, bilang kita ng lipstick, tsaka ng makeup. Ayan. Tapos kailangan mo yan. Dadalaga ka na eh. Dapat nag-aayos ka na. Wala man lang bang kiss si Papa? Grabe. Porket nagdadalaga ka na. Hindi mo na kiss si Papa. Sige. Ako na lang kikis sa'yo. Kiss na kiss. Uy, grabe. Ang bango naman talaga ng anak ko. Sige na. Kumain ka na. Binibili niya para sa'yo. Hinukot. Dito ka! Dito ka! Ha? Hinuhutotan mo ba? Hinuhutotan mo ba? Dito ka! Huwag kang gagalaw! Ulam! Hinuhutotan mo ba ang paparinato mo? Mama, hindi po ako mapagsamantalang tao. Hindi po totoo yan. Akin kami mo! Akin na sabi! Akin na sabi ang kamay mo! Dito! Ikaw, sinong niloloko mo, ha? Ako? Wala akong pinagkaiba doon sa nanay mo. Yung nanay mo na walang ginawa, kung hindi humingi sa akin, pambili ng pagkain, pambili ng gamot, pambayad sa kuryente. Ha? Masahol pa kayo sa garapata! Ito ka! Ano pong ginagawa niyo sa akin? Tama na po. Ikaw ka! Yeah! Dito ka! Ay, kang animal ka! Mama, parang awa niyo na po. Tulong! Tulungan niyo ako! Tulong! Ikaw! Ikaw, ang lakas ng loob mo? Ha? Ang kapal ng mukha mo, humingi ng tulong? Walang magliligtas sa'yo.
Walang mag-iingat sa'yo! Ikaw na babae ka! Ang ingay-ingay mo! Ingay-ingay mo! Peste! Attorney Talampas, may mga batas ba tayo na nagpo-proteksyon sa ating mga kabataan against child abuse? Ang pangunahing batas na nagpoprotekta para sa mga inaabuso na kabataan ay ang Republic Act 7610 o ang most commonly na tinatawag nating Child Abuse Law. Can you briefly tell us ano yung laman ng batas na yun para malaman ng ating mga televiewers? Ang batas po na ito ay nagpapakita ng mga klase ng child abuse. Klase ng child abuse? Apo, meron pong physical at psychological abuse. Yung tinatawag mo ng mga pangit, mga ganyan. Yun, hindi pwede pala yun, ha? Opo. You cannot do that. What else? Meron din pong sexual abuse. Sexual abuse, katulad nung sa kwento natin, ano? Pag ganitong pagkakataon, sinong nagdedemanda? Ang pwede pong magdemanda unang-una ang biktima, ang kanilang parents or guardian. Pwede rin po ang DSWD, ang PNP or ang ating mga law enforcement agency. Pwede rin magdemanda ang concerned citizens. Pwede rin? Ang kapitbahay po, kung sila ay tatlong kapitbahay na nakakaalam po ng sitwasyon, ay pwede silang mag-file ng complaint in behalf po noong biktima. Habang patuloy siyang binababoy ng tiyuhin niya, wala naman tigil ang pangbubugbog at pananakit ng tiyahin kay Ana Luz. Halos mawala na ng pag-asa si Ana Luz sa malaimpyernong buhay na ikinasadlakan niya. Pero isang araw, Ana Luz! Kuya? Kuya, tulungan Ano nangyari sa'yo? Ba't nakagapos? Kuya! Ano nangyari sa'yo? Kuya! Sino mo nga sa'yo neto? Si Mama Ning. Halika na ako sa inyo, Kuya. Halika, tumayo ka. Ayoko na dito. Kuya. Kuya. Ayoko na dito. Iuwi niyo na ako. Umalis na tayo dito. Teka, ha? Saan mo dadalhin yung kapatid mo? Ano kaguluhan to? Naguluhan? Nadatnan ko yung kapatid ko nakatali yung leeg na parang aso. Mama Neng, paano mo nagawang maltratuhin yung sarili mong pamangkin? Yung sarili mong kadugo? Napakawalang hiya mo! Ano mo ba yun? Arnel, baka naman pwede natin mapag-usapan ito. Wala tayong pag-uusapan na. Dahil sa ayaw sa gusto nyo, iuuwi ko tong kapatid ko. Ha? Pag nagmatigas pa kayo, ipapulis ko kayo. Tara na. iniuwi si Ana Luz ng kanyang kapatid sa bahay nila. Buong akala ng totoong ina ni Ana Luz, pagmamaltrato lang ng kanyang tiyahin ang dinaranas niyang pang-aabuso. Lingid sa kanyang kaalaman, mas matindi pa pala ang kalbaryo ni Ana Luz dahil sa paulit-ulit na panggagahasa sa kanya ng kanyang tiyuhin. Sandaling napanatag si Ana Luz sa piling ng kanyang totoong pamilya. Pero ng araw ding iyon, laking gulat ni Ana Luz nang Kalimutan na natin yung nangyari, Ate Flor. Minsan naman kasi itong batang to, salbahe. Sagot-sagutin ba naman ako ng pabalang-balang? Hindi ako nakakapagtimpi. Pero minsan lang naman nangyari yun. Hindi na mauulit. Promise. Tsaka, sayang naman kung hindi mo na siya pagkakatiwala sa amin. Next year, gagraduate na siya ng high school. Isipin mo, dahil lang sa pagkakamali ni Neng, masasayang lahat yung sakripisyo namin para sa magandang kinabukasan ng bata.
kayo pumayag. Gusto ko po dito sa inyo ni Kuya. Anong desisyon mo, Ate Flor? Umuwi ka na sa inyo, sa bahay niyo. Umalis na kayo. Umuwi ka na sa inyo. Sumama ka sa mama at papa mo. Ayoko po sumama sa kanila, Nay. Huwag matigas ang ulo. Tama ang sinabi ng mama at papa mo. Para to sa kinabukasan mo. Nay, aanhin ko po ba yung diploma? Kung sila mismo, iwasak nila yung buhay ko. Nay, marami po kayong hindi alam. Nagsisinungaling po silang dalawa. Mga demonyo po sila! Ay, ano sinabi mo? Ano sinabi mo? Mga demonyo sila! Huwag na huwag mong tutuklawin ang mga kamay ng nagpapakain sa'yo! Hindi mo ba alam, sanggol ka pa lang? Kinupkup ka na nila? Pinihisan ka, pinakain, binigyan ng pangalan. Samantalang ako, ang binigay ko lang sa'yo, niluwan lang kita at yun lang ang ambag ko sa buhay mo. Kaya sila ang pamilya mo. Sumama ka sa kanila. Umalis na kayo dito. Umuwi na kayo sa bahay niyo. Huwag ka makisali dito. Umuwi ka na. Umuwi ka sa bahay mo. Yan sa mama at papa mo. Sige na. Umalis ka na. Hindi kita kailangan. Hindi ka namin kailangan. Gabi na. Kuya! Nangako po yung tita ko na hindi na daw ako sasaktan. Tapos yung dinala na po ako sa Maynila, mas matindi pala, mas masahol. Mas matindi, hindi nagbago. Hindi po, mas masahol pa yung ginawa ng tito ko sa kanila, sa pati yung tita ko. Hindi naman mapanatag ang kuya ni Ana Luz nang puntahan ulit niya ang kapatid. Nadatnan niyang minamaltrato na naman ng kanilang tiyahin si Ana Luz. Doon na, naglakas loob si Ana Luz na sabihin ang totoo na ginagawa siyang parausan ng kanilang tiyuhin. Naputo lang yung pang-aabuso nila sa akin, pero tayo, alipin pa rin tayo ng takot. Hindi pa nananagot si Papa at si Mama sa pang-aabusong ginawa nila sa akin. May magagawa ba tayo? May pera sila. Madaming koneksyon. Tsaka paano kung totohanin ni Tito Renato yung banta niya sa'yo dati? Napapatayin niya kami ni Nanay. Andalus, si Nanay na lang pinukuhanan ko ng lakas. Si Nanay na lang. Hindi ko kayang mabuhay nang wala siya. Hindi ko kaya. Gagawin natin ngayon, Kuya. Hindi ko na alam. Makadaming problema. Dami. Mabait naman tayo, di ba? Mabait tayo eh. Hindi ko talaga alam kung bakit nangyayari sa atin to. Nay? Nay! 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 Tulong! Tulong! Nay! Nay! Tumigil po kayo! Nay! Nay! Gising! Nay! Nay! Tulong! Tulong! Binawi po ulit ako, tapos yung nagkasakit po yung mama ko, yung namatay. Binalik po ulit ako, pero wala pa ako sinabi. Guys, mga kapatid ko, yung mga kuya ko, hindi ko po sinabi yun. Binayaran na namin lahat ng utang ninyo. Inayos na rin namin yung pagpapalibing kay Flor. Kaya wala na kayong iintindihan sa gastusin. Eto, Arnel, tanggapin mo to. Pauna pa lang yan. Para lang may pangtustos ka at pangbuelo. Kadugo kita. Pamilya tayo. Kagaya ng ginawa namin ng Tito Renato mo kay Ana Luz. Hindi ka rin namin pababayaan.
Kami na ulit bahala kay Ana Luz. Ha? Ngayon, kung may kailangan ka, sabihan mo lang kami. Sana makatulong yan sa pagbangon mo. Nagawa ko naman lahat, diba? Pero hanggang dito na lang kaya ko. Mas kaya ka na lang buhayin. Ana Luz. Sana mapatawad mo ang kuya. Kami na ulit ang bahala sa'yo, ha? Pupunan ko ang pagkawala ng kapatid ko. Parang pinagsakluban ng langit at lupa si Ana Luz nang hindi siya na ipaglaban ng kanyang kuya at muli itong hinayaang sumama sa kanyang tiyahin at tiyuhin. Pakiramdam ni Ana Luz, wala na siyang kakampi sa buhay. Unti-unti na siyang nawala ng pag-asa, lalo pat patuloy na pinagpipiestahan ng kanyang amain ang kanyang murang katawan. Ikaw na gusto ko. Balang araw, ikaw na magiging asawa ko. Gusto mo ba yun? Makinig ka sa akin, Ana Luz. Makinig ka. Habang nabubuhay ako, hinding-hindi mo maaagaw ang asawa ko! Naintindihan mo? Ha? Hindi ko po inagaw sa inyo si Papa. Bata pa lang po ako, binababoy na niya ako. Pinagkabay ka niya? Ha? Pero gusto mo rin. Pumapayag ka rin. Gusto mo rin! Hindi po totoo yan. Hindi po totoo. Sumasagot ka ba? Hindi ko po yung magagawa sa inyo. Patawarin niyo po. Aris po, tama na po. Tama na po. Tama na. Ayoko dyan. Ayoko dyan. Tama na. Tama na. Tama na. Itanim mo dyan sa kukote mo. Ang asawa ko, sa akin lang. Sa akin lang ang asawa ko! Ha? Akin lang! Sa akin lang! Sa akin lang ang asawa ko! Iwan mo ako! Sa akin lang! Sa akin lang! Bumalik ka dito! Ana Luz, bumalik ka dito! Papatayin mo ako? Sige! Hindi mo maya. Hindi mo maya. Kulang pa ba lahat ng pag-aabos yung ginawa niya sa akin? Sige! Patayin mo ako! Minahal ko kayo. Nagsilbihan ko kayo bilang magulang ko, pero ginawa niyong impyerno yung buhay ko! Di na mabilang na sugat.
pagyurak sa katawan ko. At pagkababae ko, kabayaran sa walang katapusang utang na loob ko sa inyo! Kaya mula ngayon, hindi niyo na ako masasaktan. Hindi niyo na ako mabababoy! Ha? Hindi niyo na ako mabababoy! Ayoko na rito! Patayin ko? Ayoko na dito! Susunod, ah? Subukan mo sumunod. Hindi ako magsisisi. Diyan ka lang! Sabi mo ba ko susundan eh! Hindi niyo na ako magbababoy! Ah! Ana Luz! Ana Luz! Bumalik ka dito! Ana Luz! Ang ginawa po nila, nagbayad po sila ng tao na para hanapin ako. Yun, nakita ako ng tito ko dito sa May Royal. Ito nga pala, isalansan mo na to. Oh, ayan. Ito yung pangalawa, ha? Sige. Oh. Ayan. Sige, dahan-dahan, baka malaglag. Anak. Kamusta ka na? Ikaw lang gusto ko. Namiss kita. Hindi ba namiss si Papa? Itiwan mo ko. Hindi naman ako pumunta dito para manggulo. Pero kung di ka sasama sa akin, papatayin kita. Ano? Sasama ka o hindi? Kulang pa yan sa lahat ng pademonyo ang ginawa mo sa akin! Walang hiya ka! Malis ka na dito! Walang hiya ka! Hayop ka! Hayop ka! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Bitiwan mo ako! Hindi na ako sasama sa'yo! Akin na sabi! Ano ba? Akin na! Hoy! Ano kaguluhan to, ha? Teka. Ito ba yung sinasabi mong tiyuhin mo, ha? Yan ba yung kinukwento mo sa amin? Hoy! Pag hindi ka tumigil at hindi ka umalis dito, ha? Dodurugin ka namin! Ano? Sino? Tayong dalawa?
Hindi mo na ako madadaan sa matatamis mong salita. Hindi mo na ako matatakot. At mas lalong hindi mo na ako mabababoy. Sana magkasakit ka. Dahan-dahan kang mamatay mag-isa. Ngayon, mamili ka. Ipapapulis ka namin para mabulok ka sa kulungan? O kami ang papatay sa'yo para pagpiestahan ka mga demonyo sa impyerno? Dahil bagay ka doon. Demonyo ka! Pag binabalikan mo yung mga pangyayari sa'yo, ano yung naiisip mo na dapat itong ginawa ko? Sana sinabi ko na po. Lagi po yun. Kahit ngayon po, dala-dala ko rin yun. Sana, bakit ganun? Ano nangyari? At, Oo. tapos sinabi ko na sa at muna yung mga ginawa sa akin ng tito ko. Paano mo nalagpasan lahat ng sin-in ng damdamin mo doon sa naranasan mo nung kabataan mo, di ba? Nagdasal na lang po ako. Dasal? Opo. Ayun po ang nakatulong sa akin. Aha. Sana tulungan ako lahat na. Anong hinihiling mo nun sa Panginoon? Hindi niya ako ng mga sana tulungan ako lahat. Hindi ko maano dito kasi masakit na alala ko talaga yun. Walang makakapagbigay sa'yo ng ganong klaseng lakas ng loob kung hindi ang Panginoon. Thank you very much, Ana Luz. Thank you. At pinahiram mo sa amin ang iyong kwento ng buhay para kapulutan ng aral ng ating mga televiewers. Thank you very much. Narito ang aking habilin sa ating mga magulang. Bantayan nating mabuti ang ating mga anak para hindi sila maging biktima ng pang-aabuso o panghahalay ni numan, kung lalo na sa sarili nating pamamahay o sa kamay ng ating mga kamag-anak. Itanim ninyo sa utak nila na oras na sila ay makaranas ng ganito, dapat silang magsumbong agad sa inyo o sa mga otoridad. Sa lalong madaling panahon, dapat nang matigil ang ganitong mga kaso ng child abuse and violence against women and children dito sa ating bansa at sa buong mundo. Ngayon, bukas at magpakailanman.